Okay na? Oh. Thank you po. Naririnig po ba ako ng lahat? Okay po. Okay po, Pastor Ed. Stop mo muna yan. Dali lang po ha. Nagbabounce yung aking... Ayos na? Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang umalis. Okay na po, no? Nakaset na po, mga kapatid. Loud and clear. Thank you, Pastor Dante. Okay, bago po tayo pag-umpisa sa gabing ito, manalangin po muna tayo. At magpakumbaba sa Diyos, o aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay bumabati sa iyo ng isang magandang gabi. Nagpapakumbaba po kami at humingi kami ng kapatawaran kung kami po ay nagkasala. Sa isip man, sa salita, o maging sa aming mga gawa. Ama, sa gabing ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat at tinipon mo kami sa lugar po ng aming mga tahanan bilang isang katawan ni Kristo, ang Iglesia, Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat kinahabagan mo kami na muli kami magkasama-sama. Maraming pong salamat po aming Panginoong Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Ama, hinihiling ko rin po sa pamamagitan ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na sa Kristo at sa patuloy po na pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Maraming pong salamat sa pagkakataong binigay mo sa amin upang kami ay muling makapag-aral ng iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo ay buhay at mabisa at makatotohanan. Salamat po, Ama. Samahan mo po kami, o banal na Espiritu ng Diyos, sa gabing ito. Maunawaan namin ang iyong buhay at mabisang salita. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawain namin ngayong gabi sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Pastor, pasensya na po mga kapatiran ha. Kasi po parang yung isip ko po bumalik doon po sa nakaraan, no? Nawaglit po, ano? Kaya po ipagpatawad niyo po, ano? Balikan po natin mga kapatid yung isinulat ni Apostol Pablo, ang pagkabuhay na muli ni Kristo at ang pagkabuhay na muli. Pagkabuhay na muli ay sumata anak. Nadidistract ako yan. Yan. Thank you. Pagkabuhay na muli ng mga mananampalataya. Babasahin ko po ulit, no? Yung 4 na talata. At ito po yung mahalaga, mga kapatid, no? Mas maganda po na binabalik-balikan po natin ang salita ng Diyos at hayaan po natin na ito'y mag-sink in sa ating puso. No? Simula sa isip, patungo po sa ating puso. Sabi po sa 4 na mga talata na isinulat po ni Apostol Pablo, yaran mo na. Ayon po natin, mga kapatid. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang. Ipinangaral ko sa inyo iyan, ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Pinangahawakan po natin ang magandang balita. Dahil diyan, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan
ang inyong pagsampalataya. Talatang 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay, sangayon po kay Apostol Pablo, dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Talatang 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Puputulin na po natin, lulundag na tayo. Sa susunod po na bahagi natin po. Anim na bahagi. Pagmasdan po natin, no? Ang salita ng Diyos po ay may personal tayong pagtanggap, mga kapatid. Kung tinanggap po natin ang salita ng Diyos, ang magandang balita, yan po ay personal ninyo. Personal ninyong tinanggap ang salita ng Diyos. Kapag tinanggap niyo po ang salita ng Diyos, ang tinanggap niyo po ay ang ating tagapagligtas, walang iba. Kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kaya may personal na relasyon po tayo sa Diyos, mga kapatid. Yun po ang magdadala sa atin sa kaligtasan na kaloob sa atin ng Diyos. Now, umpisahan po natin, no? Ang kadalisayan ng pagkabuhay na muli ayon sa pagsasalarawan ni Pablo ng bagong katawan na nakahigit sa lumang katawan. Kung naalala niyo po ito, no? Mga kapatid, no? Kung hindi po nawawaglit sa ating isip, ang salita po na inilahad po ni Apostol Pablo. Sabi niya po, no? Okay. Yan. Ang lumang katawan na nabubulok. Ito po, no? Kung makikita niyo po yung katawan na yan, no? Physically, yan po ay nabubulok. Kapag nilisan natin ang lupa, no? Namatay tayo, lilibing tayo, ano? Mabubulok po yan. Tignan natin po ang lahat ng mga talata na atin pong nilikom, no? Para makita natin ang kahalagahan po nito, no? Hindi tayo malito sa ating pinag-aaralan. Katawang lupa ay nabubulok. Sabi niya po dyan, no? Sa talatang yan. Ngayon din ang muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay mabubulok. Ganito ang sinasabi sa kasulatan ng unang tao. Si Adan ay nilikha, binigyan ng buhay. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Titignan niyo po, no, kapag wala ang salita ng Diyos sa isang tao, ano po, nangangahulugan lamang, no, na physically, ano po, physical lang, namumuhay lang tayo sa sarili natin, no? Walang spiritual po, no? Sabi, katawang lupa na walang karangalan ay mahina. Katawang pangkaraniwan sa mga talatang sumusunod. Inilibing na katawang physical muling mabubuhay bilang katawang spiritual. Ngunit hindi na una ang spiritual, mga kapatid, kung naalala niyo po yung nakaraan, ano, ng last Sunday po, no? Na naibahagi po sa inyo ang salita ng Diyos, no? Kung hindi nawawaglit po, no? Ang katawang panlupa ay katulad na nagmula sa lupa. Katawang nagmula sa lupa, ang unang Adan, no? Binigyan ng buhay. Kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa.
Ang isinasalarawan po ni Apostol Pablo ay si Adan po, no? Ang bagong katawan na hindi nabubulok. Luma ang pagkatao po ni Adan, no? Bilang namumuhay sa physical, isinilang sa alabok. Now, ang bagong katawan po na hindi nabubulok. Katawang hindi nabubulok ay muling binuhay. Ngunit hindi nabubulok kailanman ang muling binuhay. Katawang hindi nabubulok ay marangal at malakas sa muling pagkabuhay, sabi po sa talatang ito. Katawang hindi nabubulok ay ang katawang espiritual. So mahalaga po na ang tao ay namumuhay sa physical at spiritual. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ang salita na nagbibigay ng buhay. Kung may katawang physical, mayroon ding katawang spiritual, mga kapatid. Ulitin ko po, pagmasdan niyo po, no? Katawang physical, katawang spiritual. Pinag-isa. Katawang physical, katawang spiritual. Pinag-isa. Na po? Sunod po tayo. Ang physical muna bago ang spiritual. Hindi po pwedeng pagsimula sa spiritual. Kung hindi physical muna, mamaya po papaliwanag natin na physical muna bago ang spiritual. Una, physical, pangalawa, spiritual. Na nagkaroon ng pagkakaisa. Amen? Physical, spiritual, na nagkaroon ng ugnayan. Pinag-isa po, no? Ang physical, ang spiritual ay pinag-isa. Ang katawang panlupa, ang unang Adan, ay katulad na nagmula. Ang katawan lupa na nanggaling sa lupa, ang unang Adan. Ano po? Ang katawang panlupa, ang katawang panlangit, ay katulad na nagmula sa langit. Okay? Ang katawang panglangit na nagmula sa langit, ang katawang panlupa na nagmula sa lupa, na nagkaroon ng ugnayan po. Physical, spiritual. Katawang spiritual, ang huling Adan ay ang spiritong nagbibigay buhay. Sabi niya po sa talatang 45, ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit, sabi sa talatang 47. Pangalawang Adan po, no? Pangalawang Adan ay mula sa langit. Okay? Si Kristo, pagmasdan po natin, no, ang Biblia po, no? Ang salita ng Diyos. Si Kristo ay nagmula sa langit. Isinilang sa lupa. Papaanong paraan po isinilang? No? Si Maria po ay nagbuntis dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isinilang sa lupa, nagkatawang tao, pinagbuntis po siya ng katulad ng karaniwang tao. May laman at dugo. At namatay sa krus. Dahil tinubos ang ating mga kasalanan, namatay sa krus, binurol, at nabuhay na muli. Sabi po sa mga talatang ito, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Inilibing siya at
muling nabuhay, sabi po sa talatang 4. Doon po sa pinakabuod po ng ating pong ibinabahagi, no? Ang magandang balita, ang gospel po. Ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Sabi sa pangalawang Pedro, kabanata 1, talatang 2, kayo'y pinili ng Diyos. Diyos Ama ayon sa kanyang layunin. Tayo mga mananampalataya, tayo pong mga nakarinig ng salita ng Diyos, sumampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. Tayo yung binabanggit po ni Apostol Pedro po. Kayo'y pinili ng Diyos, Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa. At pinabanal ng Espiritu Santo upang, ulitin po natin na nakapaloob po dito, mga kapatid, sa sulat ni Apostol Pedro. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin. May purpose po, no? Sa mulat mula pa. Bago pa po likhain ang mundo. Mga kapatid, kay palad-palad natin. At pinabanal ng Espiritu Santo. Bakit? Bakit tayo pinabanal ng Espiritu Santo? Upang maging masunurin yung pagsunod po natin, mahalaga yun. Upang maging masunurin kay Jesucristo ang salita ng Diyos. Kapag napapakinggan natin, no, yung mga instruction, batas at tuntunin ng Diyos, kailangan po yung present natin nandoon. Upang maging masunurin kay Jesucristo at linisin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi ni Apostol Pedro, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. May purpose po ang Diyos, no? Sa buhay natin sa simula't simula pa. Upang tayo daw po ay maging masunurin sa salita ng Diyos. Okay, punta po tayo sa Roman number 7. Ang pangako na pagkabuhay na magmuli. Excuse me lang po. Betty, may oras. Yung oras, pakiset mo lang. Ito lapit mo tayo. Excuse lang po. Yan, thank you po. Ang pangako sa pagkabuhay na muli sa mga talata pong sumusunod, no? 8 talata, sinasabi po dito, ang katayuan na may pangangailangan sa pangako. Sinasabi po sa talatang ito, talatang 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Kung ang tao po ay nabubuhay lamang, no, sa pamamagitan ng pagkain, physical, binabanggit po ng Apostol Pablo, laman at dugo, ay hindi po tayo makakabahagi, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos. Walang puwang tayo sa kaharian ng Diyos, no? Physical lang, no? Kumakain lang tayo, no? Natutulog, nagtatrabaho, kakain, mamamasyal, no? Ganun lang po ang buhay natin, no? Wala po ang spiritual. Huwag po tayong umasa, mga kapatid, na makakabahagi tayo sa kaharian ng Diyos. Kung ang tao ay namumuhay lamang sa pamamagitan ng physical aspeto ng pamumuhay niya,
wala tayong maaasahan sa karayaan ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana. Physical din po ito, mga kapatid. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Mga kapatid, physical po ang binabanggit ng salita ng Diyos. Sabi po sa Juan, Kabanata 3, talatang 6, ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Physical po ang binabanggit, no? Flesh. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Bakit po nasabi ni John na namutawi sa kanyang labi at isinulat ang mga bagay na to? Nabanggit ko po ito yung nakaraan po, hindi nawawaglit sa ating isipan, no? Ang tatay ko po at ang nanay ko po ay nagtalik at ako po yung isinilang sa laman. Unang kapanganakan ko sa pamamagitan ng aking mga magulang. Physical na kapanganakan ang binabanggit po, no, sa unang bahagi. At ang spirit at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Spiritual po, no? Kaya hindi pwedeng mauna po ang spiritual, ang physical po muna. Mga kapatid, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Bakit po? Ito po'y pangalawang kapanganakan natin. Una ay ang kapanganakan natin sa physical. Pangalawa, ang kapanganakan natin sa espiritu ng Diyos. Nang tanggapin po natin, no, ang magandang balita na pinanghawakan maging ni Apostol Pablo. Kung hindi po nawawaglit sa ating mga isipan, mga kapatid, no? Yung 4 na talata po, umpisa sa unang talata, pangalawa, pangatlo, pang-4, kung paano siya nagkaroon si Apostol Pablo ng relasyon sa salita ng Diyos. Pangalawang kapanganakan natin, una physical, and then pangalawa, spiritual. Na po, na-demo ko po sa inyo, no? Ito po yung physical at ito po yung spiritual. Na nagkaroon ng kaugnayan sa tao ang salita ng Diyos. Kaya po kung tinanggap natin ng buong puso ang salita ng Diyos, ang tinanggap po natin ay ang may akda ng salita ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Mga kapatid. Okay, tuloy tayo, no? Sabi ni San Pedro, talatang 1, chapter 1, verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng walang kamatayang salita ng Diyos. Ang binhing hindi nasisira, mga kapatid. Binhing itinanim sa atin po. Dito po nagsimula nang marinig po natin ang salita ng Diyos. Binhing itinanim ang salitang walang kamatayan na nagbibigay buhay po sa isang tao. Kaya po mahalaga ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ulitin po natin, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kung hindi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos, na itinatanim po yan sa puso ng tao.
ang salitang buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Yan po yung binhing hindi nasisira na po ang spiritual natin, no? Ang hiwaga na may kaugnayan yan, okay. Yan, ang hiwaga na may nag-uugnay sa pangakong ito. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin ng Diyos. Bakit po nasabi ito? Ang nakakabigla sa pangakong ito, mga kapatid, lahat po, tandaan po natin, no? Lahat ay babaguhin. Pag tinitignan niyo po ang ating katawang lupa, dumadaan po tayo sa proseso nito. Na unti-unti tayong binabago ang pagkatao natin ng Diyos. Siya po ang may kagagawan nun, no? Hindi po ang mga pastor. Hindi po ang mga elders ng Diyos, elders ng iglesia, o sino mang mga leader ng iglesia o nagdadala ng mabuting balita. Hindi po sila ang nagbabago ng ating pagkatao. Kung hindi ang salita ng Diyos. Siya lamang ang may karapatan na magbago ng ating mga buhay, ang salita ng Diyos. Ang nakakabigla sa pangakong ito, mga kapatid, sa talatang 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Naghihira na. Yan po, tuloy tayo. Sabi po sa 1 Thessalonica chapter 4:15 to 17. Ito ang itinuturo ko. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Sa mga namatay na. O, tingnan po natin, ha? Kung sino po yung first priority ng Diyos. Sa araw na iyon ay marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa itaas, sa langit, bababa. Nasa ere po siya, no? Mula sa langit at nasumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ang mga namatay po, no? Makikita po natin, no? Imagine po natin yung mga dati natin nakatabi sa church ng mahabang panahon, no? Kung sino-sino po sila, no? Sila muna po. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Talatang 17, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa. Tayo po, tingnan natin ang ating kinalalagyan po. Tayong mga buhay ang binabanggit po ni Pastor Pablo. At natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sa unang Korinto po, sang-ayon pa rin kay Apostol Pablo. Pangalawang Korinto, Kabanata 4, talatang 13-14, sinasabi po sa banal na kasulatan, sinasabi ng kasulatan. Scripture po, ha? Scripture ang binabanggit ng Apostol Pablo.
Tingnan po natin itong mga word na to. Nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya sa ganoon ding diwa ng pananampalataya. Nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. 3 times. Wait. Sumasampalataya. Sa isang talata po, no? Sa talatang 13, 3 beses na binanggit na Apostol Pablo at pinahalagahan niya po itong word, ang salitang pananampalataya. Sumasampalataya, pananampalataya, sumasampalataya. Kaya po mga kapatid, kung naging saligan natin ang magandang balita na ipinangaral ni Apostol Pablo at pinanghawakan natin ito, maliligtas ka, kapatid. Maliban na lang kung walang kabuluhan, binanggit niya po, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang kanilang pagsampalataya. Mga kapatid, kaya mahalaga po yung may personal kang pagtanggap. Pwedeng sabihin ng tao na sumasampalataya siya, naniniwala siya sa Diyos. No. Kailangan po makita ito sa ating mga gawa. No? Sang-ayon po yun, no? Sa pinapakita po ni James, ano po? O Santiago. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay na pananampalataya. Patay. Pagbulay-bulayan po natin, no? Binabanggit po ni James, no? Sabi niya po, no? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay na pananampalataya. Ibig sabihin, namumuhay ka lang sa physical, hindi spiritual. Kaya malaga po ang salita ng Diyos. Nakakapagtaka, ano, sa maraming Kristiyano po, no? Bakit saan sila nagpupunta? Saan sila gumagawi? Bakit? Hindi natin masisisi ang maraming mananampalataya. Kung alin ang mas priority sa lahat, mga kapatid. Sa isang taong sumasampalataya, ang prioridad niya po talaga ay ang spiritual. Pangalawa na lang po ang physical. Dati, ang first priority ng tao ay physical. Mga kapatid, wala ang spiritual. Ngayon, the ones na pinapahalagan mo, tinanggap mo ang magandang balita, ang salita ng Panginoon na naging saligan ng iyong pananampalataya. First priority natin ay ang gawain ng Diyos. Kaya ganun na lamang po paglaki, pag-boom ng mga mananampalataya sa panahon po ng book, chapter 2, ng Book of Acts. Nakita nila yung tunay na pananampalataya. Kaya binabanggit po ng Apostol Pablo, sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami. Dahil kami sumasampalataya. Ano po ang kasunod nito? Verse 14. Yan po, tingnan niyo mga kapatid. Sapagkat alam namin ang Diyos, sabi po ng Apostol Pablo, sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay. No? Ang Ama na muling bubuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa amin. Kasama ni Hesus
at magdadala sa atin sa kanyang piling. Dahil sa pananampalataya, no? May pinanghahawakan po, no? Naging saligan ng pananampalataya ni Apostol Pablo. Ang magandang balita. Ang pangako ng Diyos, tingnan niyo po ang script, pinanghahawakan po ng Apostol Pablo. Sapagkat alam naming ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa amin. Kasama ni Hesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Hallelujah. Takdang panahon ng pangako at katuparan sa talatang 52, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay at di na muling mamamatay, mga kapatid. Tuloy po tayo. Sabi sa aklat ni John, talatang 11, talatang 2, 25, 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ito po, ulitin ko po, no, referring kay Marta po, no? Kay Maria, kay Marta, na kapatid ni Lazarus. Na po, inistima po ni Marta ang Panginoong Hesus. Binanggit niya po ito, no? Sinabi sa kanya ni Hesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sinumang sumasampalataya sa akin, naniniwala sa akin, sabi ni Hesus, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, tayo po, no? Tayo mga nabubuhay. Tayo mga buhay pa sa mundo. Ang maraming tao pa po, no? At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Kapatid, tanong sa atin ng salita ng Diyos. Katanungan sa ating lahat na mga nakikinig at nagdadalawang isip. Naniniwala ka ba sa sinabi ko, sabi ni Jesus? Ikaw at ang Diyos ang nagkakaintindihan. Ulitin ko po sa mga nabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Tuloy po. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Binabago po, no? Babaguhin ng Diyos. Sabi niya po sa talatang yan, babaguhin tayong lahat. Okay, tuloy ko na po, no? Matatapos na po, no? Pwede po ba? Tuloy ko po kahit ilang minuto po, no? Babaguhin tayong lahat. Sa mga nabubuhay na mananampalataya, ang pangako sa talatang 53, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok. Babaguhin po ng Diyos. Siya lang po nakakaalam nito, mahiwaga po ang salita ng Diyos. Pero ang paghahawakan natin po ay ang salita ng Diyos. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Binabago po ng Diyos ang ating pagkatao. Sapagkat nasusulat, propesiya po, ang hula ng pangakong ito. Sabi po sa mga talatang sumusunod, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok,
at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan. Tingnan niyo po yung scripture na binabanggit, no? Ang nabubulok ay papalitan na po, at ang may kamatayan ay papalitan ng walang kamatayan. Sabi po sa scripture, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Tignan niyo po yung bawat word po, ha. Tignan niyo po yung kamandag ng kamatayan. Kung ano nakapaloob po dito sa kamandag ng kamatayan. Bakit namamatay ang tao? Tignan natin tong kamandag na to. Alam niyo po, nakakahawa yan, no? Yan po ay isang virus. No? Virus po yan, ipapakita sa atin ng scripture. Okay, ang kamandag ng kamatayan. Ano po ang kamandag ng kamatayan? Bakit may kamatayan ang tao? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Sa simula't simula pa po mga kapatid, ipinangaral na po ni John the Baptist na ang tao ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Mga kapatid, salamat sa Diyos, sabag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ipinapakita lang po ng kautusan na huwag kang mangangalunya. Kamandag yan ng kasalanan. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang papatay. Ipinapakita po ng kautusan. Kapag ka ang tao ay nangalunya, ipinapakita ng kautusan na ikaw ay nagkasala. Yan po ay isang kamandag na nakakahawa po yan, mga kapatid. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Sabi ng Apostol Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, iniingatan tayo ng Panginoon. Iniingatan tayo ng Panginoon sa lahat ng sandali ng ating buhay, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Nalalagpasan natin, na-overcome natin lahat ng mga pagsubok, temptasyon, mga kapatid, dahil sa tulong ng salita ng Diyos na siyang gumagabay, nagsisilbing ilaw natin sa ating pamumuhay. Ang lakas na makukuha mula sa pangako sa talatang ito, mga kapatid. Pagmasdan po natin bilang pagmawakas. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Mga kapatid, ha, magpakatatag tayo. Kung ano man ang dumarating na mga temptasyon, pagsubok, problema sa ating buhay, huwag kayong kakaliwa, huwag kayong kakanan, huwag kayong aatras. Kaya sinasabi na Apostol Pablo, magpakatatag kayo at huwag matinag. Tayuan po natin ang ating pananampalataya. Maging masipag kayong palagi. Huwag po daw tayong tatamad-tamad. Hindi makikita po yung pananampalataya sa atin. Kung ito'y walang kalakip na gawa. Sabi niya, maging masipag kayong palagi sa paglilingkod. Kanino po? Sa ating Panginoong buhay. Banal at makapangyarihan sa lahat.
dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mga kapatid, kay buti-buti po ng Diyos sa buhay natin, mga mananampalataya. Dahil sa magandang balita na naging saligan ng ating pananampalataya, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Po, kaya po no, ang pananampalatayang may kalakip na gawa ay buhay na pananampalataya. Makikita po yan no, sa ating mga gawa, mga kapatid. Marami pong salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri. God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tapos na po ang pagbabahagi ng ating salita.